nandito ka sa aming kalagitnaan ngayong oras na ito, Panginoon. And as we continue to praise God this morning, alalahanin natin yung mga gifts na na-receive natin as Jesus was born. So this December, ang inaalala natin yung pagsilang ni Jesus, ni Jesus Christ. But hindi lang po siya basta isinilang. Amen? So nandun po sa pagsilang niya, kasama sa pagsilang niya, ang pag-asa. Kasama sa pagsilang niya, yung grasya na ibinigay ng Diyos sa bawat isa. Ano po ba pag sinabi natin grace or grasya ng Panginoon? Ito daw po yung mga bagay that we are deserving pero hindi natin deserve na matanggap. Yung mga pabor na nakukuha natin pero kung tao ang titingin, hindi natin deserve matanggap. But because God loves us so much and because of His grace, binigyan tayo ng Panginoon ng mga pabor sa buhay po natin. Amen? Binigyan niya tayo ng karapatang tumawag sa pangalan niya. Binigyan niya tayo ng karapatang ma-experience ang kapangyarihan niya sa maraming mga bagay, sa maraming mga pagkakataon, sa iba't ibang pagkakataon. Kaya sa mga oras na ito, yakapin natin yung grace na ibinigay po ng Panginoon. Ideklara natin sa buhay natin na mag-manifest siya more and more sa buhay ng bawat isa, na hindi tayo mapagod, na i-seek siya sa buhay natin. And as we continue to sing praises to Him, ideklara natin that His glory will fill this place this morning. Yes, God. Hallelujah.
manifestation. Salamat, Panginoon, sa iyong kapahayagan sa iba't ibang karakter, Panginoon, iba't ibang kapahayagan na yung pag-ibig sa amin. Ikaw ang aming provider, Ikaw ang aming healer, Ikaw, Panginoon, ang lahat sa aming buhay. Ikaw ang aming kalakasan, Ikaw ang aming kapayapaan, Ikaw ang buhay namin, Panginoon. Salamat sapagkat mula nang matagpuan ka namin, Panginoon, mula na ikay sumaamin, Panginoon, nag-ibang takbo ng aming pag-iisip, ng aming buhay, nagkaroon kami ng pag-asa, nagkaroon kami, Panginoon, ng patuloy na lakas na sa anumang pagsubok sa buhay, ano man ang kinaharap, Panginoon. Meron kami isang Diyos na ngakong hindi mo kami iwan, hindi mo kami pababayaan. Kaya, Panginoon, narito kami sama-sama nagpapahayag ng aming papulit pagsamba sa iyo. Hayaan mo, Panginoon, ibigay namin sa iyo ang aming tinig, ang aming palakpak, ang aming pagsigaw, ang aming pagsagaw, Panginoon. Ang oras ito, Panginoon, binibigay po namin sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Ipagsambahin po namin kung sino ka. You are
welcome your Holy Spirit, dear Father God, Lord Jesus, and Holy Spirit. Good morning po! Maulang umaga sa ating lahat. Pero salamat, ngitian mo po at palakpakan yung katabi mo kasi nandito po siya. Despite po ng meron na naman pong banta ng bagyo, di ba po? Yung iba po, ambon pa lang, bagyo na sa kanila eh. Pero naniniwala ko nagbago na yung mga taga-SOB Cavite. No, na kahit na may bagyo, nagsisimba pa rin. Tama ba? Tama ba? O nagkakamali ako? But thank God kasi mga ilang bagyo na rin po ang dumaan sa atin na meron tayong gawain. Pero nakikita po namin yung marami sa inyo na nakakapagsimba pa din, no? Kasi lalo na po pag mga ganong panahon, mas kailangan po natin si Lord. Tama po? Para proteksyonan po yung ating bahay kasi tayo po hindi naman natin kaya yun eh. Pero si Lord kaya niya po. Pabasa po ipinagkatiwala natin sa Kanya. Kaya salamat po at hindi ka po nahadlangan ng kaaway. Naririto ka ngayon para magsimba, mag-worship kay Lord. Amen. Hallelujah. So ngayon po, nais po nating batiin ang mga nag-birthday at magba-birthday nitong week po na ito. Sino-sino po sila? Uy! Anyway, advance Merry Christmas po. December 1 na po tayo ngayon. Kaya po, ito po ang mga birthday celebrants natin ng December. Napakadami pala nila. Ngayon today po, birthday po ni Kim Robbie Icon. Sa 5 po, Sister Nerissa David and Crystal Escleto. Sa 6 naman po, si Domingo David and Lerma Montanes. Julie Hatewen po. Sa 16 po ay birthday ni Brother Julie Hate. So, pakilagay na lang po. Advance happy birthday po. Then po sa 7 po, John Clyde Angosta. Sa 8 po si James Bales. 10 Kyle Henson Ikong. 11 Mai Dalena. 15 Carlito Palino. 18 16 Bella Torres. Pag madami pala, maliliit. Kaiden, Prime, ano yan? Ricones, yan. Sige po, Hana Hate. Wow, marami palang hati magbe-birthday ng December. 17 po, ang ating pong head ng Kids Zone at ng Women, Sister Edna Haminal, ating prime leader. At, syempre, ang diwata ng SOB. Parang nakalimutan na namin yung word na yun, pero nirecall natin. Si Prime Leader Jaas Anier Ramos. 21 po, si Cristina Rodriguez. 23, John Benedict Bigalbal. Ating din po isang Prime Leader. Dami pa ng Prime Leader na mag-birthday ng December din. Sa 24 po, si Maricar Bagnas. Wow. 28, 26, Dave Rigontin and Carla Pensotes. 27, Lea Bautista. 29, JD Figueroa. And 30 ay si Joseph Madlang Bayan. Awitan po natin sila ng masigabong wedding anniversary daw po. Sabi po ng multimedia sa okay po. May wedding anniversary po ng December. Marami po sila. 22, Raymond and Janet Salugao. 23, Pastor Ephraim and Pastor Jaya Tenorio and Joseph and Melinda Bagnas. 24, Jomel and Maricar Bagnas ng 24, Despiras ng Pasko. So, awitan po natin sila ng happy birthday and happy anniversary. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Woo!
SOB pastors po ninyo ay nanggaling po kami sa Pampanga last November 25, 26, and 27. Last week lang, this week lang po yan. And take note, meron na po tayong bagong promise word for 2026. Woo! Hello! Pero i-enjoy po muna natin at wag po nating hayaang matapos ang 2025 na hindi po natin natanggap yung ating pong promise word na open doors. Secret muna po yan. And kaya po wag po kayo mawawala kada gawain natin para po sa pagbaba po ng promise word natin for 2026. Napakaganda po. And gusto ko pong sabihin sa inyo na dadalawin po tayo, bibisitahin po tayo ng ating pong Senior Pastor Emeritus, Pastora Malu Galang, this coming month of January. Oh, thank you, Lord. Minsan po dahil sa pag-iikot niya po, di ba po, February na po tayo, mga last week ng February, but this time po, January po ang Cavite, kaya po take note of that. Huwag po kayo mawawala every Sunday. We will announce it further sa mga susunod po nating gawain. So, be excited. At sa mga estudyante po natin ng PEPS ng ating process, meron po muna kayong break. Magbe-break muna po kayo sa klase ninyo. Pagbibigay daan din po, magre-review po ang mga BCLC students natin. Get your reviewer po sa akin mamaya after the worship service. FG! Mahal niyo po ba yung mga Firegazers natin, music team? Meron po silang Christmas caroling and they will send you a letter kung kayo po yun, kayo po ay pinagpala. Kayo po'y napili. Kung hindi naman po, magparamdam po kayo. Kung gusto niyo pong kayo po ay makarinig ng mga Christmas songs and caroling po nila, magpasabi lang po kayo sa head po ng Firegazers, si Prime Leader Lala, at bibigyan po namin, isasendan po kayo ng letter and we will send you Christmas songs na kanila pong hinanda para sa inyo. Kaya, take note of that po. Ayan. Masarap po kasi, di ba po, yung Christmas song, nakakanta lang yan pag Christmas. Pag Burmans, di ba po? Hindi naman po natin kakantahin ng January yan, ng June, di ba po? Kaya, maganda po na nare-review or naririnig natin ng mga Christmas song. Kaya po, kung gusto niya pong awitan kayo ng Firegazers, and you want to bless them, monetary blessing para po sa, meron po silang purpose of, para po ito sa ating Christmas gift giving sa December 22. Sabihin niyo po, December 22. Isa pa po, December 22. December 22. Yan po ang ating Christmas worship and Christmas gift giving celebration po natin dito sa church. Bawat network po ay magkakaroon ng presentation at parang meron pang isa yung SOB ka-look alike. Yan, no? So, meron po tayo yan sa December 22 after po ng ating worship service. So, dahil po dyan, salamat na po sa mga nagpauna na ng kanila pong pagsasabi at pagbibigay ng kanila pong mga Christmas gift-giving raffle po natin. Like, meron na po tayong 2 sacks of rice na 25 kilos, isa pong washing machine. Pumalakpak naman po yung gusto makakuha niya. Meron na din po tayong electric fans. So, marami pa po, meron pa pong mga naghahanda na mga prime leaders natin ng kanila pong pa-giveaways na items. Kung nais nyo po, welcome po kayong magpasabi kung ano po yung pwede ninyo pong i-share at ibigay para po maibahagi naman po natin sa bawat isa at sa mga dadalo po sa atin dito. Excited po ba kayo? Parang di naman. Excited po ba kayo? Yan. Sige po. Para naman po sa ating pagkakaloob, basahin nga po natin ng sabay-sabay yung 2 Corinthians chapter 9, verse 8
and 11. Lahat po tayo, basahin po natin. With the count of 3, 1, 2, ready, go! Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Verse 11, pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Amen. Kaya po, yung ating po mga blessings, monetary blessings na binibigay, offerings, tithes, pledge, yan po ay lahat ginagamit para makatulong sa kingdom ni God at sa pagtulong din sa ating kapwa mananampalataya o kapwa tao. Kaya po, sa ating pong pagbibigay, ang pangako ng Diyos, pasasaganain niya po kayo. Amen? Gusto niyo po ba ng kasaganaan? Ngayon po, magkaloob po tayo sa Diyos ng ating buong puso na may kagalakan, ng ating tithes and offering and pledges. Pagpalain po kayo, pasaganain po kayo ng Lord. Tawagin po natin ang ating youth network for their offering presentation. Tonight a song, a child was born, a son is given to us, the world. From the beginning until this day.
Hello. Amen. Thank you, Yana, sa panguna sa ating declaration. Amen. Yan. Praise God. Palakpakan po natin ang mga youth. Yan. Mga kabataan po natin. Napaka daming talent. Pwedeng kumanta, pwedeng sumayaw, pwedeng tumugtog. Yan. Nakita natin yung mga future nating mga musician, dancers. Wow. And actually, gusto po nating gusto ko lang po sabihin po sa inyo, yung pong kantang yon ay kinompose po ng isa nating FG, si Alex Herona. Yan. So, baka po kasi i-google nyo yung song, ay yung lyrics ay hindi po, yun po ay originated by one of our FG, si Alex Herona. So, yan. So kung ngayon pong araw na itong araw na ito ay Youth Network o mga kabataan, abangan niyo po sa Sunday po, mga kalalakihan. Ayan. Woo! Ayan. So, kagabi po, naramdaman niyo po umulan? Di ba ba, umulan po? Nagpa-practice po kami sa lukuyan yung time ngayon. Hindi ko alam kung pati ang langit hindi kinaya yung aming ensayo. Oo. Kami po'y kinikilabutan lang ng mga ilang portion doon, pero yung langit po talagang napaluha. Kaya po huwag po kayo mawala this coming Sunday. Ay, makikita niyo po, ang tindi po ng iahandog na awitin ng ating mga kalakihan. And ang susunod po, after kalakihan, ang young professional, and then po ang kababaihan. Yan. Amen. So, binigyan po natin ng pagkakataon na magsama-sama naman po yung mga network para po makapagbigay ng presentation. Kasi gusto po natin, ma-enjoy po natin ang bawat isa. No? Of course, ang ating pong buhay ay nasa cell life po tayo, cell church po tayo. Pero gusto rin po natin ma-enjoy nyo din po yung mga ibang mga kasamahan po natin. So, kahit ito sa simpleng gawain ay ma-feel nyo po na wow, kapwa nyo kabataan, kapwa nyo kalakihan, ayan. Kasama rin po namin kahapon nag-practice ang mga taga Rosario Wawa. So wow, kaya talagang naiyak ang langit. Oo, narinig nyo po kumukulog. Hindi po kulog yun, boses po ni Brother Manny yun. Oo, sobrang tindi ng kanyang modulated voice ay nakapag-invite ng maraming kulog. Yan, so praise God. Ayan po, kaya every Sunday po sa ating offertory ay ating pong bibigyan daan na makapaglingkod din po ang ating mga network. Ayan. So of course, pero balik po tayo sa mga BG po natin, yung kahalagahan po ng ating BG. Okay, so kamusta po tayo sa pagpasok ng bagong buwan na ito? December 1, ayan. So, nasa December na po tayo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, Merry Christmas in advance. Ayan. Maligayang Pasko. Ayan. Ngayon, kung nararamdaman niyang i-advance na ibibigay sa'yo, pwede rin naman. Ayan. So, again, tayo po ay hindi nagse-celebrate kasama ng mga tinatawag nating pagan na celebration, but ating pong kinikilala po yung napakahalagang pagdatal o pagdating ng ating Panginoon. Kaya po, itong mga panahon ito ay kung tawagin ay Advent season. Yan. So kasi malaking simbahan, makita nyo, pati yung altar nag-change, pati mga kulay na mga nakasabit, gaya po ng ating binigyang diin nakaraan. So ito po ay nagbibigay hudyat. No? Kaya makita nyo, mga dating mga linggo ay mag-change po yung kulay natin. Ito po ay gagawin lang po natin para lalo magbigay paalala sa atin. Oops, ito naman yung ating okasyon. Advent, pagdating ng ating Panginoon, no? Nang siya po ay nagkatawang tao. Yan. So, siguro maganda pong tayo po sa umawit ng pamasko. Yan.
kinakanta tong kantang to, parang naiiyak po ako. So, nakikita ko po, joy po yan? Ba't parang naiiyak ako pag... Ganyan na ba yung joy ngayon? Yun. Sabi nga, joy. Oh, sabi mo sa katabi mo, tapos naundas. Okay. Isa pa po. Yung may joy. Come on. Amen. Na-late lang po. Na-late lang. Yung joy. Ayan. So, sabi nga dapat yung puso saka yung mukha nagkukonek. Yung isa sabi niya, kamusta ka? Okay lang po. Hindi mo naramdaman yung okay sa mukha. Eh, no? Dapat pag okay, okay talaga. Tinamay katabi mo, okay ba talaga yan? Oo, baka mamaya hindi nagkakaintindihan yung puso at saka yung uso, yung puso saka yung mukha. Ayan. Okay, by the way, itong December po ay, sabi nga, talagang patapos na. Last month na po ng ating Open Doors. Ayan, 2024. At ang new word po ay naibigay na. Ang gusto man po namin ibigay na, pero ubusin muna po natin yung open doors. Kasi meron pa po tayong mga bukas na pintuang nila ng Lord sa ating buhay. Kaya i-enjoy lang po natin yan. Pero pag iyon po ay binigay po natin, plus yung inyong personal, alam po, inintay po niyo yung mga personal word niyo po. Sino po dito hanggang ngayon, hawak niyo po yung personal word niyo? Natatandaan niyo pa rin. Sino po dito nangyari na yung pinaranasan ng Lord yung personal word niyo sa inyong buhay? Amen. Amen. So sabi nga, hindi lang nagbibigay ang Lord ng word nang wala lang, kundi lahat ng ito ay may purpose. So ngayon po 2024 December, ang ating pong bibigyan diin po ngayon ay tayo po ay nasa month of Grace-ember. Yan. Buwan ng biyaya. Yan. So ano bang biyaya ng Lord? We have the grace of love, salvation, hope, peace, joy. Yan po yung tinatawag nating binibigyan diin tuwing Advent or tuwing Christmas. Yung pag-ibig ng Lord, yung kaligtasan binigay niya, yung pag-asa, kapayapaan, kagalakan. Kaya po sa 2 Corinthians chapter 13 verse 14, may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen. Amen. So, ang tanong, what is grace? Ano ba ang biyaya? Okay?
Sa according po sa Merriam-Webster Dictionary, ito po ilang several definition for the word grace. Una, unmerited divine assistance give humans for their regeneration or sanctification. Pangalawa, a virtue coming from God. So yung biyaya, yung grace na yan, ay nagmumula lamang sa Diyos, no? In a state of sanctification enjoyed to divine assistance. Wow. So, ayan po yung definition. Definition pa lang po ni Merriam yan, Webster. Pero of course, ang gusto po nating tinan dito, yung mas malalim, yung kahulugan mula sa banal na kasulatan. So the word unmerited, in definition, refers to how grace is something we don't deserve. Wow. But God gives us anyway. Sino po dito, talagang napawaw kayo kasi deserving ko ba itong blessing na ito? Meron kayo natanggap nitong taon na to na, Lord, talaga bang akin to? Deserving ba ako dito? Sa posisyon na ito? Sa biyayang ito? Sa blessing na ito? Sa himalang ito? Deserving ba ako yan? So, when Jesus died on the cross, He took the unforgivable and made it forgivable. Tayong hindi karapat-dapat patawarin, tayo po ay Kanyang pinatawad. No? Even that the world didn't deserve to be forgiven. No? Ang mundo, parang hindi karapat-dapat patawarin dahil sa kasalanan, but God created a way for us to be redeemed through Jesus. Hindi karapat-dapat, dahil banal ang Diyos, sa gumawa sa ng daan, ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Yung matindi biyaya na dumating sa ating buhay. So this doesn't mean grace is a get out of jail free card. We should be humbled by and grateful for grace rather than taking it for granted. Yan. So yung biyaya, in John chapter 1 verse 14, pag tingnan natin mabuti, yung biyaya po yan ay the word Greek logos became flesh and made His dwelling among us. So we have seen His glory, the glory of the one and only Son who came from the Father full of grace and truth. Kaya atin pong kinikilala yung pagsilang, yung full gospel, the death, the birth, the death, and the resurrection. Yun yung full gospel. No? Yung pagkasilang, pagkamatay, at muling pagkabuhay ng Panginoon. Yun yung buong biyaya ng Lord para sa atin. So, firstly, as hard as it may be grasped, in Christian terms, grace is not a doctrine or a concept. Grace is a person. Sino yun? Si Jesus Christ. Without Jesus, there is no true grace. No? Jesus is grace personified. Ayan. So, sa po ang grace na tatawag natin. So, maraming there are of course doctrines of grace found in other spiritual discipline such as the New Age movement, pero hindi po yun ang ating pinag-usapan dito at hindi po yun ang ating pinanghawakan. However, through God, the grace and Jesus Christ cannot be separated. Okay? Dito ko po yun. Through God, the grace and Jesus Christ cannot be separated. Kasi yung biyayang yan ay lubos na dumating sa atin sa pamagitan po ng ating Panginoong Hesus. That's why ang daming mga benepisyo na naranasan po natin. So as Christians, we are called to reveal and promote Jesus Christ and not some intellectual doctrine of grace. Ngayon kasi ang daming mga grace doctrine na lumalabas, pero huwag natin bitawan yung isang katotohanan ng grace pong yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Emphasizing a doctrine of grace can divide and confuse, but revealing the person of grace, Jesus Christ brings us together as the body of Christ na kung tawagin natin ay church. Yan. So umagang ito po yung gusto ko po i-share sa inyo. Due to God's grace, ayaw. So due to God's grace, good things happen to us. Due to God's grace, good things happen to us. Ano kayo mga magandang bagay na yan? So 1 Timothy chapter 1 verses 12 to 16, unang Timoteo 1, 12 hanggang 16, ito pong sinasabi. Nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Jesucristo na nagbibigay sa akin ng lakas dahil itinuring niya akong karapat dapat na maglingkod sa Kanya. Kayo po, sige.
pinasagana sa akin ang kagandahang loob ng ating Panginoon at pinagkaloob niya sa akin ang pananampalataya at pag-ibig na tagpuan sa ating pag-isa kay Kristo Jesus. Totoo ang pahayag na ito, dapat maniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay dumating sa libutan upang iligtas ang mga makasalanan at ako ang pinakamasama sa kanila. In verse 16, ngunit ako ang pinakamasama ay kinahawagan upang ipakita ni Kristo Jesus sa pamamagitan ko ang kanyang lubos na pagtitiyaga at upang ito'y maging halimbawa sa mga sasampalataya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. So sumaatin po ang mensahe ng kanyang mga salita. So, itong verse na ito talagang wow. Especially in verse 13, kung tayo po ay, kung na-feel nyo mabuti, no, yung binasa nyo po kanina, kahit na nooy unay nilapastangan, inusig, at nilait ko siya. Sa kabila nito'y nahabag sa akin ng Diyos, sapagkat hindi ko nalalaman ng aking ginagawa, noong ako'y hindi pa sumasampalataya. Kaya kung habang binabasa nyo kanina yon, nakikita nyo yung nangyari sa buhay nyo, kung paano kayo binago na Lord, mapipil nyo yun eh. Wow, parang ako to eh. Ito isang patotoo na kung saan pinapahayag na isang masamang tao ay binago ng Panginoon. Okay, so ano ba yung mga bagay na pwede natin tingnan dito? Ano ba yung mga good things? Una, we are redeemed by His grace. We are redeemed by His grace. Nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Kristo na nagbibigay sa akin ng lakas dahil itinuring niya akong karapat-dapat na maglingkod sa Kanya. Amen. Sino po dito nakaka-relate dito? No? Say amen. Okay? At tayo pinagpapasalamat sa Lord na hindi tayo karapat-dapat pero tayo binigyan niya ng paraan para tayo po ay maging karapat-dapat. So, the Apostle Paul shared with Timothy how his past mistakes made him feel unworthy. But God's amazing grace has transformed him into a person God has chosen to use to do great things. Parang katabi mo, no? Yung dati niyang pagkatao, ngayon binago ng Panginoon. Parang tayo mismo. Alam natin sa sarili natin kung sino tayo noon, pero eto tayo ngayon. No? Kaya napakasarap at edamahin na, wow, thank you Lord for your amazing grace. Yung ugali ko na hindi kayang baguhin, binago mo Lord. Yung aking pananaw, yung aking estado ng aking buhay, pero eto ako ngayon Lord. Nanday sa biyaya mo. Kaya Lord, salamat. Salamat, Lord. So, tinatawag natin, Jesus will show that grace is our unearned, unconditional blessing from God. No? Ito ay kusang pinagkaloob ng Diyos sa atin. Unearned. No? Unconditional love. Ano ba yan? So, the free gift of eternal life. Sino po dito ligtas? Say amen. God's goodness to us. Yan, kaya pag kinakata natin yung goodness of God, wow, talagang feel na feel natin. Dahil aminado tayo, napakaraming kabutihan ng Lord na ginawa sa ating buhay. Amen. Then His unconditional, freely given love for us, God's empowerment of us by His Spirit. Kaya kita natin ngayon, dahil sa banal na Espiritu pinagkaloob niya sa atin, yung di natin kayang gawin, nagagawa po natin. No? Yung mga simpleng declaration, sa una, kala mo, di mo kayang gawin. But because of the Holy Spirit, you can make it. You can do it. Amen. Sino po ba dito hindi nakapag-declaration? Ayan. So, na gusto niyo pong ma-schedule po kayo, pwede po bang mabilis ang taas niyo yung kamay niyo para makita ko lang po? Yan, yan. Amen. 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 So, kasi gusto po natin ma-experience yung declaration. Bago po matapos yung taong ito, dapat, no? Ma-assign po kayo o lalo ng mga nagbe-birthday, no, binibigyan natin yung pagkakataon kasi ang sarap sa birthday mo, nandoon yung declaration. So, okay, next. The fulfillment of God's promises in Christ. God's riches at Christ's expense. Okay? So, God's riches in Christ at Christ's expense. So, pamagitan ni Kristo, no, lahat ng bagay na yan ay pwede nagkaroon ng katuparan sa atin. Then Jesus' fulfillment of Scripture and law on our behalf. God's empowering to overcome sin. Kaya ngayon, meron tayong lakas na labanan ng kaaway o labanan ng kasalanan. Dati,
napakadali po natin maudyok sa kasalanan. Pero ngayon, meron tayong kakayanan. Kaya nakakalungkot kapag ikaw ay matagal na sa pananampalataya tapos biglang bandang dulo, doon ka nagwendang. Doon ka sumablay. Parang mas okay pa yung dati, eto ka, sukdulan, tapos ang ending mo, nasa Panginoon ka. Pero yung nasa Panginoon ka na, tapos bandang dulo, ang ending mo, ibibigay mo sarili mo sa mundo, at saka mo i-enjoy yung mundo, nakakalungkot na story. Yung conclusion ng life mo, hindi maganda. Mas maganda, ang conclusion ng buhay, nasa magandang plano ng Diyos. You know, ito po yung mga bagay na dapat natin lagi isipin. Huwag po nating laruin ang mundo. Huwag po nating laruin ang kasalanan. Akala kasi natin, minsan pag, hindi, enjoy ko lang po sandali lang to naman. Alam naman na talagang, alam ko ng sarili ko, meron akong, nandito ako. Pero huwag po natin laruin. Kasi pag nilaro natin yan, lalo't hindi ka malakas, ikaw ang tatalunin yan. Kaya maraming pagkakataon, di ba? Pag nabalik tayo sa mundo, no, sa dati natin ginagawa, nahihirapan tayong bumalik. Bakit? Kasi nga, tayo po ay kinakain ng sistema ng mundo o ng kaaway. Kaya, balik agad. No? Nagkasala, balik agad. Nagkamali, balik agad. Huwag nating hayaan na ito'y tumagal kasi nanganganak yan. Kaya ang dulo, nahihirapan po tayo. So, our qualification before God, blessing upon blessing, the expression of God's love, God's mercy plus God's adoption of us as His children. Wow! Ginawa tayong anak ng Diyos. Simply put, grace is God's unmerited, undeserved, and unearned favor in Jesus Christ. Kaya yun nga, doon lang po dapat makita natin, wow, napaka sarap magmahal ng Lord, no? Hindi ka deserving, pero binigay sa iyo eh. Kaya nakakahiya kay Lord kung yung bagay na binigay sa atin, sasayangin po natin. No? Sasayangin pa natin. So, okay. So, we are saved by grace alone. Kung tawagin sola gratia. Geogratia. Sola gratia. We are saved by grace alone. No? Hindi by good works, but by grace alone. In Ephesians chapter 2, verse 4 to 10, but because of His great love for us, no? God who is rich in mercy made us alive with Christ even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved. And God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus, in order that in the coming ages He might show the incomparable riches of His grace, expressed in His kindness to us in Christ Jesus. Listen, for it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves. So, ibig sabihin, wala yung gawa natin. Ito ay sa pamagitan ng pananampalataya, binigay sa atin yung biyaya na tayo po ay maligtas. It is the gift of God. Not by works so that no one can boast. Kaya ang galing ng Lord, no? Alam niya na kapag tayo ay merong magiging malaking parte, ang dulo magiging yayabang ang tao. Baka isumbat pa sa Diyos, ako naman ang gumawa nito eh. Ako naman nagsakripisyo, ako naman nagpakahirap. Kaya sabi niya, no. Kaya sabi doon, not by works so that no one can boast. For we are God's workmanship created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Okay? Kaya po tayo dito sa pulpit, hindi lang puro ang ating sinishare dito ay hindi lang puro prosperity, no? Kailangan din po nating manamnam at makita yung mga malalalim na bagay na dapat natin maunawaan, no? Kaya po tayo po ay nagpupukol din, nagsishare din ng mga bagay na pagdoktrina or mga bagay na dapat nating maintindihan para mas malalim po yung nagiging foundation natin. Kasi kung puro generosity, puro prosperity, minsan lang baka hindi sagutin ng Lord ang panalangin nyo. Ligwak na kagad eh. Kala ko ba ang Diyos ay... So kaya po tayo po, gusto po nating lalo pong palalimin yung ating foundation. Now, Adam and Eve created in God's image were intended to know God personally, to worship and fellowship with Him. But when they fell, His godly image in them was marred.
So, makita natin, no? Nilikha tayo according sa kanyang image. Hindi po mababago yun. Yun nga lang, yung bagay na yun ay nawala at nagbago because of sin. Pero definitely, tayo nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Kaya, Jesus came to restore that image true. Kaya nga nung kailangan na dumating ang Panginoong Jesus para tayo po ay ibalik sa dati nating imahe na tayo po nilikha ayon sa wangis ng Diyos. 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, what? He's a new creature. The old is gone, the new has come. So, ibig sabihin, talagang kailangan po natin yun para balik tayo doon sa imaheng ginawa ng Lord sa atin para po tayo maging karapat dapat lumapit sa banal na Diyos. So, then sanctification, Jesus came to restore that image through regeneration. Ano yung regeneration? When we're saved and made partakers of the Holy Spirit. Sanctification, ano po yun? As He uses life's circumstances to make us more like Jesus. Sinasanctify po tayo. Sinasala po tayo. Kaya minsan nakakaranas po tayo ng pagsubok. For what purpose? Salain po tayo. Minsan kasi kapag nang sobrang naging kampante tayo, nawawala tayo. Pag sobrang daming bigas, nakakalimot tayo sa Diyos. Pag sobrang dami ng biyaya, minsan, hindi mo na, parang nafe-feel mo, hindi ko na kailangan, Lord. I have everything. Pero isang karamdaman lang. Bigla naalala mo, Diyos, Lord, pagalingin mo naman po ako. So, kinakailangan din pagsasala. No? Kasi pag may sala, dapat mayroong sinasala. Para hindi mahadlangan ang dapat na pagpapala. Kasi pag hindi nasala, anong nangyayari? Ang naranasan ay pagpapalo. Okay? So, glorification. When at His second coming, He will be made just like Him. Glorification. Kaya, habang tumatagal, yung kalawalhatian ng Diyos, inilalagay sa atin. Kapag tayo sumusunod sa Kanya, tayo po ay namumuhay according sa Kanyang kalooban, yung glorification, luwalhati ng Diyos nakita sa atin. Kaya katabi mo, na may bless ka na ngayon. Dati, ay grabe. Ang panalangin mo, sana kunin na ng Lord to. Pero ngayon, pag nakikita mo siya, wow. Dati, grabe ito, laman ng karsada to eh. Matitigan mo na to, nananapak ito eh. Pero ngayon, yung kamao niya, tinataas siya sa pagpuri sa Panginoon. Wow! Dati, grabe yung bibig nito eh. Ang talim. Grabe bibig nito eh. Talagang lahat na yata ng tao sa barangay, siniraan ito. Pero ngayon, kita mo, ang lumalabas sa bibig niya, papuri sa Panginoon. Wow! So yung glorification ng Lord na binitaw, I know, nakita ko kanina, nangingiti ako sa mga magulang kanina, habang yung pong mga anak niyo, nakita niyo tumutugtog, kumakanta, sumasayaw. Totoo lang. Aminin niyo po, kinikilig po kayo kanina, di ba? Kita niyo, proud na proud kayo, anak niyo ngayon nasa harapan. Saan mas magandang makita yung anak niyo? Naglilingkod o nasa tambayan? Tumataas ang kamay sa papuri sa Panginoon o bote ang tinataas? Sumasayaw sa church o sumasayaw sa kung saan-saan? Di ba? Masarap makita dito, di ba? Kasama kayo. So, wow, palakpakan po natin si Lord, no? Amen. So, ang tanong lang, where are you in this process? Are God's purposes being fulfilled in you? Are you becoming more like the Lord Jesus? Yan po yung target natin sa buhay natin, na tayo po ay maging kawangis, kahawig ni Jesus. Kung paano magmahal si Jesus, kung paano magpatawad, kung paano yung puso niya ay maging puso natin, no? Yung pag ang puso natin ay puso ni Jesus, no? Kahit na yung katabi mo minsan nakakainis, pero hindi. Love ng Lord to eh. Yung pipilitin mong intindihin sa ipagtanggol sa sarili mo ang kapwa mo. Kaya siguro niya nagawa yun kasi ganito. Kaya siguro hindi niya ako nabati ngayon kasi ang lalim ng iniisip niya. Siguro kaya hindi niya ako napansin, kabe-break lang nila. Huwag naman ganon. No? Yung bang kaya may pagtanggol sa isipan mo. O kaya naman, nasaktan ka, Lord, sinusumbong ko na lang po sa inyo. Kayo na po bahala sa Kanya, Lord. No? Tanggalan mo po lahat ng ngipin niya, itirang mo po isa. At yung isang yun, habang buhay sumasakit. Huwag naman ganon. No? Grabe. So, okay.
Pangalawa, we need to remember who, what we are now. Sino ka ngayon at sino ka noon? Kung babalik tanawan mo ang buhay mo noon at buhay mo ngayon, gusto mo pa bumalik sa dati? No. So, paano ka hindi makabalik sa dati? Dumiretso ka ng daan. Huwag kang lumingon. Marami ka sabihin, hindi, ayoko na bumalikan yung dati, pero binabalikan mo sa lakad mo eh. Dumiretso ka. Magpakalalim ka. No? Lalo kang lumapit sa Panginoon kasi pag ikaw mag-isa lumakad, nako, ang daming diablo sa paligid. Tapos dadaan ka pa sa kung saan, doon ka mahina. Dadaan ka, nag-iinuman. Alam mo, hindi mo tatanggihan, doon ka pa dadaan. Tapos, Lord, tukso, layuan mo ako. Hindi. Ikaw ang lumayo. Nakatambay nga sila doon, ikaw ludumaan eh. Dumadaan yung mga chismosa. Lord, takpan mo po tenga ko para hindi ko... Hindi, dumaan ka eh. Huwag ka na dumaan. Alam mo naman yung mga bibig nun eh, alam mo na, ibig sabihin, so huwag ka na dumaan doon. Kung alam mo ang kahinaan mo, yun ang iwasan mong kung saan mapamper yung kahinaan mo. Hindi tama yung tukso layuan mo. Kung lumayo ka sa tukso, tukso nga yan eh. No? So, we need to remember who, what we are now. Kahit na noong unay nilapastangan, inusig at nilait ko siya, sa kabila nito'y nahabag sa akin ng Diyos. Wow, Lord, thank you. Sapagkat hindi ko nalalaman na aking ginagawa nung ako hindi pa sumasampalataya. No? Ang ganda nun, di ba? Nilait ko siya, sa kabila nito'y nahabag sa akin ng Diyos. Kung ikaw'y kinahabagan ng Diyos, palakpakan mo si Lord. Titus chapter 3, but when the kindness of God our Savior His love toward mankind appeared, not by works of righteousness, which we did ourselves, but according to His mercy, He saved us through the washing of regeneration and renewing by the Holy Spirit, whom He poured out on us richly through Jesus Christ our Savior, that being justified by His grace, we might be made heirs according to the hope of eternal life. This saying is faithful, and concerning these things I desire that you affirm confidently, so that those who believe in God may be careful to maintain good works. These things are good and profitable to men. Sa Tagalog po, para po mas malapit sa puso natin. Noong una, tayo rin mismo ay mga hangal, hindi masunurin, naliligaw at naging alipin ng mga makamundong damdamin at lahat ng uri ng kalayawan. Naghari sa atin ang masamang isipan at pagkakainggit. Amen? Tayo'y kinapuotan ng iba at sila'y kinapuotan din natin. No? Ngunit nang mahayag ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas na tayo. No? Hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang mga habag sa atin. Tayo niligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo, naghugas na atin upang tayo panganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. Masaganang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Upang tayo gawing what? Matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob at tayo maging tagapagmana ng inaasahan nating buhay na walang hanggan. That's why ito po yung ating po ini-enjoy ngayon. Na kahit na dito sa lupa, alam natin tayo po iligtas. No? Mapapagkatiwalaan ang aral na ito. Kaya't ang nais ko'y buong tiyagamong ituro ito sa mga nananalig sa Diyos upang ilaan nila ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti. That's why, ito po, binababa po natin sa inyo. Upang ilaan nila ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti na siyang karapat-dapat at kapaki-pakinabang sa mga tao. Sino ka noon at sino ka ngayon? Kapag binabalikan mo, either naiyak ka, kinikilig ka, Lord, grabe, ginawa mo sa buhay ko. Dati buhay ko patapon, Lord, parang hindi ko na alam. Walang silbi ang buhay ko, walang kwenta. But because of love, because of your love, wow, eto ako, nagkaroon ng panibagong kahulugan ng buhay ko. Piling ko, ang dumi-dumi ko. Iba sa inyo, piling nyo, ang dumi-dumi ko. Piling mo, you are not worthy. Walang magmamahal sa iyo. Wala kang kwenta. Wala kang silbi. Sabi ng Lord, di, special ka sa akin. Mahal kita. Kaya handa kitang
kupupin, handa kitang ibilang sa aking mga anak. So, kung ano ka noon, at ano ka ngayon, isang biyaya ng Lord yun. Kahit yung mga trabaho natin, no? Kung ano man ang narating mong blessing, ito'y biyaya ng Lord. Nagulan ka, akalain mo bang, ito na yung business mo, ito na yung trabaho mo, ito na yung nagagawa mo. Dati, ito lang, napakaliit na nagagawa mo, pero ngayon, ang lawak na nagagawa mo because of God's grace. Amen? So, pangatlo, we need to receive the outpouring of Jesus' grace. We need to receive the outpouring of Jesus' grace. Yung biyaya ng Lord, huwag nating sayangin. Yang biyayang yan, nakalaan sa iyo, pero kung ikaw ay hindi magbibigay focus at hindi maglalaan ng panahon sa Kanya, yung biyaya sayang eh. Mabubuhos sa iba. Mawawala, hindi mabubuto sa iyo. Kaya ang katabi mo, kapag tinatanggal mo yung biyaya, mapalad yung katabi mo kasi dumodoble biyaya niya. Kakita mo ang lalo sa pinagpapala. So, yung outpouring ng kanyang biyaya, sabi doon, pinasagana sa akin ang kagandang loob ng ating Panginoon at pinagkaloob niya sa akin ang pananampalataya at pag-ibig na natatagpuan sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So, yung mga blessing, matinding blessing, kapag tayo nakipagkaisa kay Kristo, doon darating yung mga blessing na hindi mo inaasahan. So, amen? Sabi po dyan, masaganang pinagkaloob ng Diyos sa ating Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Upang tayo maging matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob at tayo maging tagapagmana. No? So, sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo, na tanggap natin lahat ng bagay nito. Kaya wag mo aalisin si Kristo sa buhay mo. Huwag mo ipagpalit kay Chris at kay Christina. Dapat si Kristo manatili dyan. Kasi siya nakakaalam ng best pa rin sa buhay mo. Amen? No? So, sabi daw, mapagkakatiwalang araw ito, kaya't ang nais ko'y buong tiyaga mong ituro ito sa mananalig sa Diyos. That's why, ito po, matyaga po nating binababa sa inyo ang bagay ito. Pangapat, we need to reach out encouraging others with our faith story. Okay? We need to reach out encouraging others with our faith story. Ano yun? Yung ating testimony. Yung buhay po natin. No? Sabi diyan, totoo ang pahayag na ito ay dapat paniwalaan lahat. Si Kristo sa dumating sa libutan upang iligtas ang mga makasalanan. Sino po yun? Tayo po yun. At ako ang pinakamasama sa kanila. Sino po yun? Yung katabi ko po yun. Ayun, pag gano'n sa pinakamasama, ayaw mo tanggapin, sabi mo, yung katabi ko po yun. Wag. No? Ngunit, akong pinakamasama, sino yun? Ay kinahabagan upang ipakita ni Kristo Jesus sa pamamagitan ko ang kanyang lubos sa pagtitiyaga at upang ito'y maging halimbawa sa mga sasampalataya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. So through us, makita yung luwalhati ng Diyos, through us, maging kumbinsido na talagang may magagawa ang Lord at merong pwedeng magbago sa ating buhay. Kaya pag ikaw nakita, wow, kaya kita nyo, pag kayo nag-invite, nakakapag-invite na kayo, why? May nakikita pagbabago eh. No? Kaya dapat tuloy-tuloy pagbabago niya kasi yung na-invite mo, na nakita pagbabago mo, tapos bigla namang bumalik ka sa dati, baka pati yun, malalaglag din. So dapat continuous po tayo sa pagbabago sa ating pamumuhay. Amen. So, then Paul shares the message of God's salvation by grace. He says that we only to live like we believe it. Dapat daw sa buhay po natin, yung mga word na natanggap natin, mamuhay tayong nakita-kitang tayo naniniwala sa salitang yun. No? He wants the church not just to talk the talk, but to walk the walk. Bilang church, hindi lang po gusto ng Lord na puro salita, dapat pinapamuhay natin. Sa ating paglakad, nakita po sa He says that God has saved us to be a people for His own possession who are zealous for good works. And then finally, meron po isang text sa chapter 3 where Paul says, the saying is trustworthy. In verse 8, no? And I want you to insist on these things so that those who have believed in God may be careful to devote themselves to good works. Kaya matyaga daw po nating ipahayag eh. So sa ating buhay, matyaga po natin ipakitang, wow,
Ako'y binago. Ako'y binago ng Lord. I've been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. Nakikita si Kristo sa buhay natin. No? So, sa overview ni Paul sa kanyang letter sa Titus, and then I'll be back to sa kanyang, sabi doon, then say it's trustworthy and I want you to insist on these things so that those who have believed in God may be careful to devote themselves to good works. Na yung meron ka, nakahawa sa iba, no? Kaya dumadami ang mananampalataya. No? Kaya kailangan po sa ating buhay, makita po natin yung faith story po natin. Anong faith story mo? Yan. Kung tanungin ka, anong faith story mo? Ang sarap ikwento, alam mo, ganito ako dati. Akala ko, hindi na ako magbabago. Akala ko. Pero, nang makilala kong Panginoon, eto, wow! Ang sarap ng feeling. Dati, feeling ko, mas gusto ko lang mamatay. Pero, nung natagpuan ko Panginoon, ang Panginoon ng buhay, sabi niya, hindi, okay, sarap mabuhay. No? So, kaya po tayo ngayon, mas na-enjoy natin life, you know? Why? Una, pinababaw ng Lord ng ating kaligayahan. Dati, ang tingin natin lagi sa mundo, kailangan marami akong kotse, marami akong bahay, etc., etc. Kaya puno tayo ng frustration, pero sabi ng Lord, hindi. Ang maganda dito, puso mo muna maayos. Yung bahay mo, yung puso, yung bahay ng Lord ang ayusin natin. Pag nandyan siya, lahat na yan, sumusunod na yan. Pagbabago ng isipan, pagbabago ng pananaw. Pero hindi naman nangangulugan, mananatili ka dyan. Habang ikay sumusunod sa Panginoon, inaangat naman ng Lord ang level ng buhay mo. Amen. Sino po dito inaangat ang Lord ang buhay? Amen. Dati, ito lang tayo. Dati, makapag-Jollibee ka lang, parang grabe. Wow! No? Ang laki ng buwelo mo, makapag-McDo. Jollibee, McDo, baka naman. O, ngayon, dati, 3-in-1 coffee, masayang-masaya ka na. Pero ngayon, grabe. Pa-SB, SBC. Ngayon, pag walang budget, doon ka lang sa SPC, St. Peter Coffee. Oo, unlimited din ang coffee doon eh. Oo, so ang tawag doon ay SPC. No? Kunwari, kakakilala mo yung patay, so kakikiramay po. O, delivery kape, SPC ka pa. No? St. Peter Coffee. Yan. So mga kapatid, no? So, Paul says in chapter 3, verse 8, I want you to insist on these things. Kaya po, ini-insist ko po sa inyo ngayon, no? Na tayo po'y manatili sa doktrina, magpakalalim sa doktrina, at palalimin natin yung ating pamumuhay, na yung ating naunawaan ay ating maipamuhay. Okay? So, laktawan ko na lang po ito. Ayan. Yan po yung verse natin kanina. Okay? So, sabi niya, because we can do good things for a lot of different reasons. But if we are not doing them to the glory of God, then it's not really a good work. Hindi ko po Because we can do good things for a lot of different reasons. Actually, nakakagawa naman tayo kabutihan kahit wala pang Panginoong, wala pa si Jesus eh. Pero, yung kabutihan yan, iba ang motibo. Iba intensyon. Okay. So, but if we are not doing them to the glory of God, then it's not really a good work. Sabi doon ni Jesus, sa Matthew chapter 5, verse 16, sa mismo sabi, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Kaya ang tatak po, ang senyales at anyo ng talaga nasa Panginoon, nagliliwanag ang buhay. At sa kanyang buhay, whatever you do it for His glory. Na kung saan sa bawat gagawin mo, nawalulwalhati ang Diyos. Kaya yun po dapat lagi magpapalasa. Ito magagawin ko ito, magbibigay lawalhati sa Diyos. Kung hindi, sablay. Ngayon kung mag-glorify si Lord, do it. Nasa trabaho ka man, nasa eskwelahan ka man, nasa bahay ka man, ano man ang ginagawa mo, kung hindi magbibigay lawalhati sa Diyos, ituloy mo. Because sabi ng Lord, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Okay? So when we were created for God's glory, we were saved for God's glory. Niligtas tayo, hindi lang para sa sarili lang.
para siya ay maluwalhati. Kaya dapat namumuhay tayo taong ligtas. Pag sinabing taong ligtas, taong na kay Kristo. Kaya ang buhay po natin nakita yung anyo ni Kristo. Hindi sa salita lang, I'm born again, I'm Christian. Hindi. Kailangan talagang makita, ikaw ay maliit na Kristo. Kaya sinatawag natin Kristiyano. Amen? So if hindi, maniwala ka, born again talaga ako. Kailangan pang talagang i-blow out, hindi, i-treat kita para maniwala ka. Sinuhulan pa, no? If our motivation is not a response of love for God and thankfulness to Him for our forgiveness, then we have the wrong motivation. That's what Paul meant when he talked about adorning the gospel. Adorning the gospel. Our good works should point to God. Bakit ba ako tutulong? Bakit ko ba gagawin to? Kasi gusto kong mapasalamatan ng Diyos. Gusto kong paglingkuran ng Diyos. Yung minamahal niya, gusto kong iparamdam na mahal ko din. Bakit ko pinagtsatsagaan tong kapang ito? Si Lord pinagtsatsagaan to eh. Lagi nagpo-point kay God. Our works should not glorify us. They should glorify God. Kaya sa mga ministers po natin, sa mga nagbi-ministry, lagi natin pinapalala, hindi tayo, kundi si Diyos, si God dapat ang matanyag. Mawala tayo, si Lord ang makita. Pumalakpak ka, sumayaw ka, tumugtog ka, kahit gaano ka kapogi, dapat si Lord ang mas lalong pumogi. Pag nakikita kayo, ang pogi niya, hindi lang yun, dapat nakitang, wow, nakaka-bless naman to. Dahil yung mga pogi nagmo-model, yung mga pogi nag-artista, eto, naglilingkod sa Lord. Oh, dinaluwal lahat yung Lord. Kaya nga sabi doon, kahit sa karamdaman, kahit sa problema, maluwal lahat yung Diyos. Kaya ako po, nagkakaroon ako ng karamdaman, sabi ko, Lord, sana to sa karamdaman ito, ang prayer kasi kagad natin, Lord, pagalingin mo ako. Ako po, ito po natutunan ko ngayon eh. Pag nagkaroon ko ng karamdaman, Lord, nawa kahit sa karamdaman ito, maluwalhati kita. Yung bang kahit nahirap ka magsalita, kaya nga po, kita nyo kahit may nararamdaman po, tumatayo tayo dito, kahit minsan wala ng boses. Hindi, maluwalhati ang Diyos. No? Kahit sa karamdaman ko, Lord, kahit may karamdaman ako, dahil nagpupuli ako sa iyo, nagpapatuloy ako paglilingkod sa iyo, maluwalhati ka. Even sa karamdaman. Sa paghihirap, sa problema, Lord, maluwalhati ka. Dahil alam ko yung pagsubok ko ito, saglit lang to. Pagkatapos ito, isang matinding pagkapala. And lastly, we need to respond to Christ's outpouring of grace and love. In verse 17, puri natin at luwalhatiin, magpakilaman ng iisang Diyos. Haring walang hanggan, walang kamatay na di nakikita. Amen. So, ito po. Doing God works, doing good works. Save to do good works. Amen? Doing God works or doing good works. Basta kailangan dito. Save to do good works. Yes, we are saved by grace. Pero, yung biyayang yan ng kaligtasan ay magtulak sa ating lalo tayo maglingkod sa Panginoon. Amen? Okay, so, when we do good works, we must do so out of faith in God. In obedience to what God has told us to do, and it must be done to God's glory. In the same way, when God saved us, He not only rescues us from the danger of sin. Dito po, tayo magwawakas, no? Not only rescues us from the clutches of Satan, not only rescues us from the eternity of damnation. Bilang bahagi po ng salvation, He put us into a place of safety and blessing. He put us into His church. He puts us into His family. Tayo po ngayon, kagaya po tayo, nasa shield of victory po tayo. Sabi nga ni Paul in Colossians chapter 1 verse 13, He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son. Kita nyo, pag gusto nyo magkape, saan kayo pupunta? Coffee shop. Hindi naman kayo pupunta ng hardware. No? Kung gusto nyo gumanda, saan kayo pupunta? Sa mga chismosa. Hindi, pumunta kayo ng parlor.
Kung gusto niyo medyo manakit ang katawan mo, saan ka pupunta? Magpamassage. So, ibig sabihin, may specific venue kung saan doon mo gusto ma-reach o makuha yung goal mo. Pero the best thing we can do is to go to church. Lahat na yan. Physical, emotional, psychological, spiritual. Sasakupin ng Lord yan. Tutulungan ka ng Lord. Amen? So those of us who are Christian, we sing about our salvation and we give thanks to God because He saved us. Salvation is at the very heart of Christianity because Christianity is a rescuing religion. Ang Kristyanismo po ay rescuing religion. Ibig sabihin, ang pagiging Kristiyano hindi lang para sa sarili. We are saved to save others also. No? Kaya nga po tayo nag-i-invite. Kaya po tayo pinagpe-pray natin kapwa natin because gusto po natin maramdaman nila, naramdaman natin. No? Na, wow, napapawaw tayo sa ginawa ng Lord sa ating buhay. So, tayo po ay niligtas para magligtas din. But if evil works prove you don't really know God, then it's also true that good works show that you do. If bad actions are the result of false teaching, kaya nga katawan, yung good works, no? If evil works prove you don't really know God, then it's also true that good works show that you do. Paul wants Titus to teach his congregation what kind of action should follow as a result of good teaching. In short, si Pablo po, sabi niya, if you're a Christian, then act like it. Do good things. In verse 2, promote the kind of living that reflects wholesome teaching. Amen? Kaya nga po, mga kapatid, sa umagang ito, pagsimula ng Disyembre, atin pong tanggapin, atin pong i-promote yung Grace Chamber, yung biyaya ng Diyos, ay sumaatin at maging sa ating kapwa. So by Jesus' grace, good things happen to us. Again, redeemed by His grace. Remember what we are now. Receive the offering of Jesus' grace. Reach out encouraging others with our faith story. Respond to Christ's outpouring of grace and love. Kaya nga, declaration natin, sabi mo sa katabi mo, Jesus' grace be with you. Kaliwang kanan sa likod, Jesus' grace be with you. And sabi mo sa Kanya, may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you. In Jesus' name, Amen. Kaya po natin tumayo. Grace, what have you done? Murdered me on that cross, accused in absence of wrong. My sin washed away in your blood. You must make sense of it all. I know that your love right to my fall. The scandal of grace, you died in my place, so my soul will live. Oh, to be like you, and dream all I have just to know you. Jesus, there's no one beside you. Forever to hope in my heart. I'm gonna try to say, oh, to be like you, give all I have just to know you. Jesus, there's no one beside you. Forever to hope in my heart. Death, where is your sting? Your power is as dead as my sin.
The cross has taught me to live, and mercy my heart now to sing. The day his troubles shall come, I know that my strength is enough. The scandal of grace, you died in my place, so my soul will live. Oh, to be like you, I give all I have just to know you. Jesus, there's no one beside you. Forever to hope in my heart. Lord, to be like you, give all I have just to know you. Jesus, there's no one beside you. Forever to hope in my heart. And it's all because of you, Jesus. It's all because of you, Jesus. It's all because of your love. Now my soul will live. Oh, to be like you, give all I have just to know you. Jesus, there's no one beside you. Forever to hope in my heart. Sige po, hawakan po natin ang tinapay. Ang tinapay o ang ating hawak ay kapahayagan ng ginawa ng Panginoon para sa atin. Tinis niya namang sakit, hirap, pasakit, latay. Sabi nga sa kanyang mga salita, sa ikagagaling po natin. Ito'y biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Sa ating pagtanggap, bigyan natin ng kahulugan, bigyan po natin ng mataas na value po ito. Hindi lang basta gagawin natin, kundi sa ating pagtanggap, namnamin natin yung matinding sakripisyo ng Lord para sa atin, para po tayo pagalingin sa nakaraan, pagalingin sa anumang bagay na bigay sakit sa atin, hirap pa sakit. At sa pamamagitan nito, maranasan natin ang pagiging champion. Tayo po ay maging malakas at matatag sa ating buhay. Tanggapin po natin ang kapahayagang ito. Sa inyong pagtanggap ng yan ay sumayin niyo ang biyaya ng kalakasan, biyaya ng kagalingan, biyaya ng kapayapaan, biyaya ng pagbubuo ng Lord sa buhay mo. Kung ikaw ay naging wasak, piling mo ikaw ay wasak, buuin ka ng Lord. Sa piling mo ikaw ay walang kwenta. Kapag tanggap mo ng tinapay na yan, damahin mo na ikaw ay mahalaga sa Kanya. Sapagkat isa sa dahilan kung bakit hinayaan niya mamatay sa krus ng Kalbaryo, tiisin ang hirap, dahil mahalaga ka sa Kanya. Gayun din ang inumin ating pong hawakan at ating tanggapin. Ang inuming ito ay simbolo ng Kanyang dugo na hinihandog para sa atin. Sa ikalinis na ating kasalanan, sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan, tayo po ay magkaroon muli ng karapatang lumapit sa banal ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya na dulot ng pagbibigay, pagbububo ng dugo ng ating Panginoon. Sa ating pagtanggap nito, gayon din. Huwag natin tanggapin na parang isang tradisyon na gawain lamang. Kundi tanggapin natin sa ating pagtanggap nito, damahin natin, dugo ni Kristo ang niyandog sa atin. Nang sa ganoon, magbigay sa atin ng encouragement and motivation. Mayroon nakakaranas man tayo ng hirap sa pagkod, hirap sa buhay, alalahanin po natin. Sa mismo dugo ang pinagkaloob. Handa rin ba nating ipagkaloob ang ating buhay sa Kanya? Sa ikaluluwahatin ng Kanyang pangalan. Tanggapin po natin.
Oh, to be like you, give all I have just to know you. Meron po tayong Jesus, VIP. there's Pray no for one our VIP kung meron. beside you. Forever to hope in my heart. And it's all because of you, Jesus. It's all because of you, Jesus. It's all because of your love. Now my soul will live. And it's all because of you, Jesus. It's all because of you, Jesus. It's all because of your love. Now my soul will live. Oh, to be like you. Give all I have just to know you. Jesus, there's no one beside you. Forever to hope in my heart. Tell the Lord, you all know voice to sing. Oh, to be like you. Give all I have just to know you. Jesus, there's no one beside you. Forever to hope in my heart. Amen. Sa biyayang tinanggap natin mula sa Panginoon, pagliligtas, kagalakan, kapayapaan, pag-ibig, kagalakan. Na ngayon, nagbago ang ating buhay because of Jesus. Ang dami niyang mga ginawa sa ating buhay. Kaya po, ibalik natin ang luwalhati sa Lord. Let's sing, To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He For the last time, come on. has done. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. Sige po, itaas po ating mga kamay natin. Now may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all, now and forever. In Jesus' name, amen and amen. Good morning, everyone. Magandang tanghali na po pala. Again, to God be the glory.